1 minuto lang lagi, wala kang kwenta talaga. Bakit ka nakikipag-agawan sa kapatid mo? Ang pera ng tanga, tanging tanga lang ang magbabayad. Naging katatawanan na lang talaga. Marunong ka ba talagang magtrabaho? Kung hindi, umalis ka na. Mas mabuti pa kaya mamatay na lang kaysa mabuhay ng ganyan. Mamatay ka na lang. Ginoo, Ginoo, gising ka, huwag kang matulog. Kapag natulog ka, hindi ka na magigising. Ginoo, nagising ka na rin. Ako nag-time travel. Anak, kain ka na. Anong nangyari sa'yo? Ano ito? Anong nangyari? Ano? Namumutla, namamaga ang leeg, abnormal ang paghinga. May mali. Patay na ang puso. Wala nang pag-asa. Hindi patay ang puso, acute upper at lower digestive tract bleeding. May pag-asa pa. Ako na. Halimaw yan. Iyak na sinasapian ng demonyo ang taong ito. Gumagamit ng halimaw para manakit. Demonyo. Demonyo ang hawak niya. Liu Banshen, sunugin mo na. Umusong. 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 Huwag mo siyang hawakan. Kung hindi ko siya mabubuhay sa loob ng 1 minuto, gagawin ko ang anumang gusto ninyo. Sunugin niyo siya. Kung hindi, darating ang kapahamakan at malalagay sa panganib ang buong nayon. Sunugin niyo siya. Isa, 2, 3. Bumalik. Huminga. Huminga ka. Kung hindi ka bihasa, huwag kang magpakalat ng pinsala. Umalis ka. Diyos-Diyosan sa paggamot. Maraming salamat sa pagligtas ng buhay ko. Dito ako magpapakadalubhasa, maglilingkod sa mga may sakit. Tulungan niyo ako. Ginoo, Ginoo, gising ka. Ako na ang bahala sa libing ng iyong ama, hindi mo kailangang magbenta ng sarili. Salamat. Huwag kang matakot, doktor ako. Ako ang magliligtas sa'yo.
Ginoo, ikaw lang ang aking pag-asa, Ginoo. Handang ialay ng alila ang sarili, maglilingkod sa inyo habang buhay. Naway huwag ninyong kahabagan. Diyos-Diyosan sa paggamot, tulungan niyo ako. Tulong! May outbreak ng epidemya sa kabilang na yon. Si Zhao Qianglian, lahat ng may sakit, nakakulong sa kamalik, sunugin silang lahat. Si Aoki. Dalhin ng disinfectant powder at antibiotics. Sumama kayo sa akin. Nakakahawa ang epidemya, pabigat lang silang lahat dito. Sunugin, walang dapat iwanan. Tumigil kayo. Sino ka, batang hamak? Manghihimasok ka? Gusto mong mamatay? Ang epidemya ay hindi kalamidad, mikrobyo ang nagdudulot nito. Ang pagsusunog sa kanila ay magpapalala lamang ng pagkalat. Kaya kong gamutin sila at protektahan ang buong nayon. AMEA. Walang lunas ang sakit na ito. Kung hindi mo sila magagamot, hindi lang sila ang susunugin, kasama ka rin. Ito ang gamot panlaban sa mikrobyo, pumapatay ng nakakahawang bakterya. Ito ang gamot sa sakit, nagagamot ang epidemya. Hahaha, mga bulaang pananalita. Kung may lakas ka, uminom ka ng tubig mula sa isang may sakit. Kung hindi ka magkasakit, maniniwala ako sa iyo. Tatlong araw. Sa loob ng 3 araw, gagamutin ko ang lahat ng may sakit. Kung hindi ko nagawa, bahala ka sa akin. Kung nagawa ko, sundin mo ang aking mga panukala sa pag-iwas at humingi ng tawad sa buong nayon. Sige, bibigyan kita ng 3 araw. Kung hindi mo sila nagamot, susunugin kita kasama ng bahay mo. Ito ang aming tungkulin. Kahit na talagang nagamot mo sila, gusto ko pa rin. Doktor, nagkamali ako. Doktor, tulungan mo ako. Ipagkaloob ninyo ang inyong tulong. Ibibigay ko ang lahat ng gusto ninyo. Hindi ba't gusto mong sunugin lahat ng may sakit? Bakit ngayon, ikaw na ang natatakot? Kung gusto mong mabuhay, ibigay mo ang lahat ng iyong kayamanan. Sa mga nasalanta at may sakit sa nayon, gawin mo yan sa kita tutulungan. Ibibigay ko. Lahat ibibigay ko. Salamat, Ginoong Zhao. Maaari na ba akong gamutin ngayon? Ito ang gamot para sa iyo. Salamat. Ito ay dahil sa labis na pagod, hindi naman malubha. Bibigyan kita ng reseta. Isang batang galing sa kung saan. Ang kumukuha ng aming mga kliyente sa buong lalawigan. Kung magpapatuloy ito, magugutom na lang tayo. Dahil sa kanyang jishitang. Mura ang pagpapagamot at mabilis ang paggaling. Itinuturing siyang Diyos ng mga tao. Dapat nating ipakita sa kanya. Mamayang gabi, magpadala tayo ng mga tao. Paawasakin ang kanyang jishitang at sirain ang lahat ng gamot. Tingnan natin kung paano siya magpapagamot. Matagal ko na kayong hinihintay. Ngayong narito na kayo, huwag nang umalis. Siraan ninyo. Ito ang pepper spray smoke bomb. Masarap ba ang lasa? Sabihin mo kung sino ang nag-utos sa inyo. Sai, si Boss Hang ng Tongdetang. At ang 3 pang may-ari ng botika sa bayan. Ang utos sa amin ay sirain ang tindahan. Talaga nga, ginagamit ang balat ng puno at damo bilang mamahaling halamang gamot. Ginagamit ang amag na halamang gamot para sa mga pil. Kahit nakalalasong halamang gamot ginagamit para lang kumita. Walang pakundangan sa buhay ng tao.
Doktor, pakiusap lang, iligtas mo ang anak ko. Kinain niya ang gamot mula sa tunggetang. Muntik na siyang mawala. Doktor, kailangan mo talaga kaming tulungan. Kung kayo'y walang pakundangan sa buhay ng tao, huwag niyong sisihin ako kung ipapadala ko kayo sa mga otoridad. Mga walang hiya. Nagbibenta kayo ng peking gamot at walang pakundangan sa buhay. Mga tauhan, dakpin ang lahat na may-ari ng 4 na botika. Ikulong silang lahat at kumpiskahin ang ari-arian at mga tindahan. Dr. Lin, ang mga tindahan at bodega ng gamot ng 4 na botikang ito ay matagal ng bakante. Ayo'y bihasa sa medisina at may malasakit sa mga tao. Bakit hindi ninyo na lang ang magpatuloy, magpagamot at magligtas ng buhay para makinabang ang buong bayan? Bigyan mo ako ng gamot. Sa gitna ng kaguluhan, hindi lang ako magliligtas ng buhay, bubuo rin ako ng isang imperyo ng medisina na akin. Kami ay mga scout sa ilalim ni General Zhao. Malubha ang sugat ng kapatid ko. Kailangan mo siyang iligtas. Kung hindi mo siya maliligtas, papatayin kita ngayon din. Ligtasin mo siya, mabilis. Ilayo mo ang iyong kutsilyo kung gusto mo siyang mabuhay, huwag mo akong istorbohin sa operasyon. Babae ito, isang babaeng commander na pumalit sa kanyang ama sa hukbo. Ano ang nakita mo? Kung may isang salita kang sasabihin, papatayin kita ngayon din. Lason ng pana ang tama mo, nang ginamit mo ang lakas ay kumalat na ang lason sa puso mo. Mamamatay ka, ngunit ako ang nagligtas ng buhay mo. Nakita ko ang iyong lihim, kaya dapat akin ka rin. Hindi kita iniligtas para ipangamba, hinahangaan ko ang iyong kakayahan. Iginagalang kita dahil hindi ka nagpapahuli sa mga lalaki. Karapat-dapat ka. Mula ngayon, ang buhay ni Zhao Ying at ang aking sarili ay sayo na. Uwi muna ako sa kampo para magulat. Ingatan mo ang sarili mo. Kung may kailangan ka, magpadala ng mensahe kay General Zhao sa Changshan. Darating ako agad. Nasa loob ang gamot kontra impeksyon at panghilom ng sugat, alagaan mo ang sarili mo. Si. Dr. Lin, ang aking Panginoon, si Zhang Miao, gobernador ng Chenliu. Narinig ang dakilang pangalan ng doktor, kaya naghanda ng hapunan. Upang anyayahan ang doktor na makipag-usap sa kanyang tahanan. Si Zhang Miao ang pinakamalaking Panginoong may sariling hukbo dito. Biglaan akong inimbitahan sa handaan, may masamang balak siguro. Mag-ingat ka sa pagpunta sa Hangmen Feast na ito. Yamang buong pusong inimbitahan ako ni Gobernador Zhang. Pupunta na ako. Sage.
Dumating na ang dakilang manggagamot na silin. Naging mas maliwanag ang aking tahanan. Tuloy po kayo. Gobernador Zhang, mahina ang aking pagtitiis-alak. Pupunta muna ako sa palikuran. Samahan ninyo ang manggagamot sa palikuran. Gumagamit pala ng buhay na tao bilang sangkap sa gamot si Zhang Miao. Para gumawa ng eliksir ng walang hanggang buhay. Hayop talaga ang ugali. Manggagamot, sakto ang pagbalik mo. Uminom pa tayo. Gobernador Zhang, takot akong inumin ang basong ito. Baka pagkatapos kong uminom, bubuksan mo ang aking dibdib. At kunin ang aking puso bilang sangkap sa gamot. Yamang nalaman mo na, hindi ka na makakaalis ng buhay. Sabi sa mundo, ikaw ay manggagamot na nakakabuhay ng patay. Kailangan ko ng sangkap sa gamot. Hihiramin ko ang iyong ulo. Para maging totoo ang titulo mong manggagamot at ako'y mabuhay ng walang hanggan. Pakinggan niyong lahat. Sa harap, si Zhang Miao ay isang respetadong Panginoon. Ngunit sa likod, bilanggo niya ang mga tao, kinukuha ang dugo at puso at ginagamit ang mga buhay na tao sa paggawa ng gamot. Walang awa sa buhay ng tao, napakasama ng kanyang ginagawa. Patayin siya. Gapasin ninyo ng inyong mga taba. Aray! Tumakas ka, manggagamot Lin. General Zhao, hinala na namin na may masamang bala si Zhang Mao. Kaya palihim kaming sumunod para protektahan ka. Lusubin ninyo. Dapat siyang mamatay ngayon. Manggagamot Lin, lumabas ka sa likurang pinto. Lusubin ninyo. Takbo. Ginoo, may mga nakahanda sa likurang pinto. Sumunod ka sa akin, dadaan tayo sa lihim na daan. Pumunta sa timog ng lungsod at hanapin ang aking anak na si Suwan. Alagaan mo siya. Pakiusap. Bini-bini. Upang ako'y iligtas ng iyong ama. Siya'y pinatay ng mga tauhan ni Zhang Miao. Bago siya mamatay, ipinagkatiwala niya sa akin na alagaan ka. Ang aking ama, ang aking ama. Mag-isa na lang ako ngayon. Huwag kang matakot. Ako na ang bahala sa iyo mula ngayon. Wala nang mga api sa iyo habang nandito ako. Malaking utang na loob po, Ginoo. Wala akong maibabayad kundi ang aking sarili. Paglilingkuran ko po kayo habang buhay ng buong puso. Namatay si Gobernador Zhao. Ang sakit ng kanyang pagkamatay. Ginawan mo ng masama ang maraming tao. Nararapat lang sa iyo ang nangyari. Bagamat patay na si Zhang Miao, hinahanap pa rin ako ng kanyang mga natitirang tauhan. Hindi na ako ligtas sa lungsod na ito. Ang tanging ligtas na pupuntahan ay ang kampo ni General Zhao. Sino ka? Bawal pumasok ng walang pahintulot ang sinuman sa kampo. Ako si Lin Fan. Ako si Zhao Ying, General ng inyong hukbo. Pakisabi po sa kanya. Papasukin mo siya. Buti naman at ligtas ka. Narinig ko ang tungkol kay Zhang Miao. Ilang araw na kitang hinahanap, baka may mangyari sa'yo. Ligtas ako. Narito ako para sumama sa'yo. Tuloy ka. Ito na ang magiging tahanan mo.
Pagkatapos ng labanan, mahigit 70% ng mga sugatan ay namamatay. Karamihan ay hindi sa suga kundi sa impeksyon. Lagnat na lagnat, wala ring magawa ang mga doktor. Dalhin mo ako kay General Zhao. May paraan ako. Para bumaba ang dami ng namamatay sa mga sugatan. General, ang dami ng namamatay ay hindi dahil walang gamot. Walang tamang sistema para sa infeksyon at paggamot. Kailangan ko. Una, gumawa ng sterile na operating room. Dapat sterilize ang lahat ng gamit sa operasyon. Pangalawa, gamitin ang debridement at tahi imbis na mga halamang gamot. Pangatlo, ihiwalay ang malubha at magaan ng mga sugatan. Pang-apat, turuan ng mga sundalo sa kalinisan, maghugas at magpalit ng benda. Kalokohan. Ilang dekada na kaming nagpapagamot ng ganito. Ikaw na baguhan, nagsasabi ng kung ano-ano. Kilala ang kakayahan ni Lin, naniniwala ako sa kanya. Lahat ng doktor dito, sundin si Ginoong Lin. Ang hindi sumunod, parusahan. Hahaha, ang galing mo talaga, Ginoong Lin. Salamat sa ngalan ng buong hukbo. General, may namatay sa malubhang sugatan. Grabe ito, halika kay General. General, kailangan ninyo kaming tulungan. Maayos naman ang kalagayan ng sundalong iyon. Nanggamutin siya ni Lin Fan ng kanyang kakaibang paan. Bigla na lang siyang namatay kagabi. Hindi siya nagliligtas. Nagsisira siya. Aray! General, parusahan ninyo si Lin Fan. Para mabigyan ng hustisya ang namatay. General, umihiling ako na buksan ang katawan ng namatay. Para malaman ang tunay na dahilan ng pagkamatay. Nakakagalit. Katawan ng namatay ay sagrado. Bubuksan mo pa? Labag sa batas at moralidad. Napakasama. Sundalo siya ng hukbo, naglingkod sa bansa. Namamatay ng hindi alam ang dahilan, hahayaan lang ba natin? Hahayaan ang tunay na salarin. Bubuksan ang katawan para malaman ang totoo, bigyan ng hustisya. At para mapatanggodin ang aking pangalan. Sige, payagan ko. Buksan ang katawan ngayon din. Para malaman ang katotohanan. Ang humadlang, kasabwat. Tingnan ninyo, may nakalalasong residue sa tiyan ng biktima, pumait ang mga internal organ. Ang sanhi ng kamatayan ay pagkalason, walang kinalaman ang aking paggamot. Hindi ako. General, si Dr. Lee ang may kagagawan. Siya ang nagpainom ng lason kagabi, ako ang nagbantay sa pinto. Gusto niyang isangkot si Dr. Lin para mabawi ang kapangyarihan sa hukbo. Bilang doktor ng hukbo, imbis na magligtas ng buhay, nagpakalat pa siya ng lason, nagsinungaling at nagpahina ng morale. Napakalaking kasalanan. Dalhin siya at pugutan ng ulo bilang babala. Huwag. Huwag ninyo akong patayin. Maawa kayo. Maraming salamat sa pagligtas mo, Dr. Lin. Susunod kami sa iyo, Dr. Lin. Hahaha, basta't nandito si Dr. Lin. Di na matatakot ang mga sundalo natin sa mga sugat. Siguradong mananalo tayo. Si Lin Fan, ang doktor na yon, ay malaking balakid sa atin. Habang nandiyan siya, pang-ipis na, di na mamatay ang hukbo ng Zhao. Kailangan siyang patayin. Yili, bibigyan kita ng 3 araw. Tumagos ka sa kampo ng General Zhao. Kunin mo ang ulo ni Lin Fan. Ginto ang premyo mo. Tatanggapin ko ang utos. Sa loob ng 3 araw, kukunin ko ang ulo ni Lin Fan.
Nasira ko ang kanilang bentahe. Magpapadala sila ng mamamatay tao para sa akin. Inaantay ko na yan. Ang tagal kitang hinintay. Ganito lang pala ang isang top assassin. Gawin mo na ang gusto mo. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Ipinadala ka ng kalabang hukbo para patayin ako. Ayon sa batas militar, pwedeng kitang patayin ngayon. Ikaw. Natalo ako, handa akong mamatay. Sige na. Ang dating sugat mo, umabot na sa baga at dito ka. Pag umuulan, umuubo ka ng dugo, sobrang sakit, di ba? 1 taon na lang ang natitira mong buhay. Isang taon na lang pala ang natitira ko. Hindi kita papatayin. Magagamot ko ang sugat mo. Anong ginagawa mo? Huwag kang maglaro. Mamamatay tao ka, pero pasyente ka rin. Doktor ako. Ang magpagamot at magligtas ng buhay, trabaho ko yan. Pumunta ako rito para patayin ka. Hindi mo ako pinatay. Gagamutin mo pa ako. Baliw ka ba? Kung di mo pagagamot yan, di aabot ng 1 taon ang buhay mo. Kahit di kita patayin. Mamamatay ka rin. May nagmamalasakit pa pala sa buhay kong to. Sa taong gusto kong patayin. Kung gusto mong mabuhay, humiga ka. Tuturukan kita. Para maayos ang baradong ugat at mabawasan ang sakit. Hindi ko mababayaran ang pagligtas mo, Ginoo. Sa buhay na ito, maglilingkod ako sa iyo. Handang magsakripisyo. Salamat sa pagligtas mo, Ginoo. Wala akong maibabayad sa iyo. Ang buhay ko ay ibinigay mo. Mula ngayon, tatalikuran ko ang kaaway. Sa habang buhay, magiging tapat ako sa iyo. Ako ang iyong personal na tagapagtanggol. Kung ipagkakaloob mo ang aking buhay, mabubuhay ako. Walang pagdududa. Tumayo ka. Nais kong yalay ang aking sarili. Panghabang buhay na maglilingkod sa iyo. Ako ang iyong anino. Ingatan kita habang buhay. Ano ang nangyari? Bakit ka nagpanik? General, may masamang balita. Biglang dumating ang 100,000 tropa ng kaaway sa labas ng lungsod. Pinalibutan nila ang ating nag-isang lungsod. Lahat ng daan palabas ay pinutol. Ano? Sino ang general ng kaaway? Ilan ang kanilang tauhan? Si General Yelfong ang general ng kaaway. May 100,000 tropa at mga kagamitan para sa pagsalakay. Mahigpit na nakapaligid sa lungsod. Tanging 30,000 sundang tagapagtanggol ang nasa lungsod. Ang supply ng pagkain ay sapat lamang para sa 1 buwan. Ang tulong mula sa labas ay naputol. Ito ay malaking problema.
Isang kalahating buwan nang inaatake ng 100,000 tropa. Hindi pa rin nila masakop ang isang maliit na nag-isang lungsod. Ano ang silbi ninyo? General, mahigpit ang depensa ng hukbo ni General Zhao. Malaki ang mawawala kung diretso ang atake. Mas maganda kung gumamit tayo ng paan. Ang tubig sa lungsod ay galing sa ilog sa labas ng lungsod. Kung lalason natin ang tubig sa loob ng 3 araw, magkakagulo ang lungsod. Ha 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 ha. Magandang plano. Gawin natin yan. Dobleng krisis. Tubig panandang pandagdag sa lot. Paano haharapin ito ni Lin Fan? Mag-utos ka agad. Ay silang pinagmumula ng tubig sa ilog. Ang lahat ng mamamayan ay hindi na dapat uminom ng hilaw na tubig mula sa ilog. Ang tubig na inumin ay dapat pakuluan ng hindi bababa sa 15 minuto bago inumin. Ang lahat ng pagkain ay dapat lutuin mabuti. Ako mismo ang mag-adala ng mga sundalo upang isil ang pinagmumulan ng tubig. Ipaalam sa buong lungsod. Dalhin mo ang mga tao. Ipunin ang aking ginawang disinfectant powder. Ipamahagi ito sa lahat ng mamamayan sa lungsod. Turuan silang gamitin ang disinfectant powder para sa paglilinis ng kanilang mga tahanan at kalye. Ang lahat ng suka at dumi ng mga nahawaang tao ay dapat gamitan ng disinfectant powder bago ilibing ng malalim. Opo, Gino. Ang salot ay hindi nakakatakot. Ang nakakatakot ay ang takot sa puso ng mga tao. Dapat kong madaling makagawa ng gamot para iligtas ang lahat ng mamamayan sa lungsod. Ginoo, magpahinga ka muna. Kung magpupuyat ka pa ng ganito, masisira ang iyong katawan. Hindi pwede. Bawat minutong nasasayang ay dagdag na buhay ang nawawala. Dapat kong madaling makumpleto ang paggawa ng gamot. Hala. Nagawa ko na. Nagawa ko na. Ahahaha. Bumaba na ang lagnat niya. Gising ka na. Gising ka na. Dahan-dahan lang sa pag-inom. Huwag magmadali. Gising na siya. Gising na siya. Agad na ipamass produce ang lahat ng espesyal na gamot. Ibigay sa lahat ng may sakit na mamamayan. Patuloy na iturok at gamutin ang mga pasyente araw-gabi. Maraming salamat sa pagliligtas mo, Ginoong Lin. Ginoong Lin, para mo na kaming inulit na mga magulang. Ahahaha. Ginoong Lin, ikaw talaga ang aming swerte. Hindi mo lang iniligtas ang buong lungsod, pati na rin ang aming buong hukbo. Agad na tipunin ang lahat ng hukbo, salakayin ang lungsod. Gigibayin ko ang lungsod na ito. Mga daga sa loob ng lungsod, kung may bayag kayo, lumabas at haapin kami. Pag nabuksan ko ang lungsod, papatayin ko kayong lahat, walang may iwan. Ginoong Lin, mayroon ka bang magandang plano? Alamin ang buong tao ito. Yeli, kailangan kitang sumubsob sa kampo ng kalaban. Ilagay ang espesyal kong mabagal na lason sa mga supply ng pagkain ng kalaban. Walang kulay at amoy ang lason na ito, 3 araw bago magkabisa. Pag nagkabisa, pumuputok ang tiyan kahit Diyos hindi makakaligtas. Huwag mag-alala, Ginoo, gagampanan ni Eli ang misyon. Mamayang gabi na ako sasabak sa kampo ng kalaban para tapusin ang gawain. Ah, Parang may narinig akong ingay sa loob, siguruhin nating maigi.
may mandirigma sa kanluran, magmadali tayo. Ginoo, tapos na ang misyon, naikabit ko na ang lahat ng lason. Sa mga suplay ng pagkain ng kalaban, walang naiwang bakas. Mabuti. Ngayon, maghihintay na lang tayo. At makikita natin ang kalalabasan ni Yelvong pagkatapos ng 3 araw. Ahahaha, si Zhao-Haoji na duwag na pagong. Nagtatago sa loob ng lungsod at hindi lumalabas. Pag nakahanda na ang ating mga suplay, hindi lalampas ng 3 araw, mabubuksan natin ang lungsod. Pagkatapos, 3 araw tayong mamamatay tao. Mga kapatid, magsaya kayo ng husto. Mabuhay ang general. Ahahaha. Zhao-Haoji, ang tagal mong nagtago sa loob ng lungsod bilang duwag na. Pagong, ngayon ka lang naglakas loob lumabas. Ngayong araw na ito, kukunin ko ang iyong ulo. Huwag magmadali, General, magsisimula na ang magandang palabas. Arch, Ag. General, General, anong nangyari sa iyo? Patay na ang punong heneal ng kalaban. Sugod ang buong hukbo. Patayin sila. Sugod. Patayin. General, nahuli namin sa likod ng kampo ng kalaban. Ang kapatid na babae ng punong general ng kalaban na si Yelvo. Ang prinsesa ng kalabang bansa, si Yelv Shuang. Ako ang prinsesa ng kalabang bansa. May lakas ba kayong talian ako? Kung may utak ka, pakawalan mo ako agad. Kung hindi, ang aking ama ay tiyak na magpapadala ng hukbo upang masakin ang inyong bansa. Tayong mga taksil at walang hiya. Bihag ka na, pero ang lakas pa ng loob mo? Kung magwawala ka pa, papatayin kita ngayon din. Kaya niyo ba akong patayin? Kung patayin niyo ako, ang hukbo ng aking ama ay tiyak na. Magpapasama sa inyong lahat sa kamatayan. Prinsesa, huwag mo kaming takutin ng iyong ama. Ang 100,000 hukbo ng iyong kapatid ay natalo na namin. Kahit papadala pa ang iyong ama ng isa pang 100,000 hukbo, kaya pa rin namin talunin. Lalo na't nasa amin ka ngayon. Ang buhay o kamatayan mo ay nasa aming mga kamay. Lumaki ka sa ilalim ng anino ng iyong kapatid, mukhang mataas ang tingin sa sarili. Ngunit iniwan ka ng iyong bansa. Wala ka na ngayon. Isa ka lang na itinapong piyesa. Isang kaawa-awang nilalang na walang nagmamalasakit. Uminom ka nito. Pagkatapos, ako yun na. Lene, Mula ngayon, si Schwanger ay para lamang sa iyo, General. General Lin, ikaw ang pangunahing dahilan ng pagtalo sa kaaway at pagbawi ng teritoryo. Nasa iyo ang pangunahing merito. Naisulat ko na ang balita ng tagumpay. At ipinadala na sa kabisera. Tiyak na gagantimpalaan ka ng emperador. lahat ay dahil sa mahusay na pamumuno ng general at sa tapang ng mga sundalo. Maliit lang ang naiambag ko. Magaling, General Zhao. Tunay kang mahalagang tauhan. Ang pagtalo sa 100,000 kaaway at pagbawi ng teritoryo ay nakakagala. Dahil sa biyaya ng emperador, naganap ang tagumpay na ito. General, dahil sa kanilang malaking ambag, dapat maglabas ng utos ang emperador upang tawagin sila sa kabisera para sa gantimpala at ipakita ang kanyang kabutihan. Ipahayag ang aking utos. Tawagin sina General Zhao at si Lin Fan sa kabisera para sa gantimpala. Matalino ang emperador. Narito ang banal na utos. Sa ngalan ng emperador, inutusan sina General Zhao at Lin Fan na bumalik ka agad sa kabisera. Walang pag-atubili. Salamat sa biyaya ng emperador.
isang maliit na manggagamot mula sa lalawigan. Naglakas lupang pumunta sa kabisera para magpasigaw. Napakahalaga siya sa emperador. Sa hinaharap, siya ay magiging malaking banta. Punong ministro, ano ang dapat nating gawin? Baguhan pa lang siya sa kabisera. Hindi pa matatak ang kanyang posisyon. Bigyan muna natin siya ng babala. Para malaman niya kung sino ang may kapangyarihan dito. Ginoo, bagong dating pa lang tayo sa kabisera, may nagmamatiyag na sa atin. Mga tauhan ni Punong Ministro Kausong. Inaasahan ko na yon. Alam kong malakas ang kapangyarihan ni Kaushon sa korte. Tiyak na hindi ako matatanggap. Dahil gusto niyang maglaro. Sasamahan ko siyang maglaro ng gusto. General Zhao, Lin Fan. Malaki ang nayambag ninyong dalawa sa pagtalo sa kaaway at pagbawi sa mga nawalang teritoryo. At sa pagtatanggol sa aming imperyong Han, labis ang aking kasiyahan. Para sa kapakanan ng mahal na hari, handa akong magsakripisyo kahit 1,000 bisis. Mabuti ang pag-iisip ng mahal na hari. Lin Fan, hindi ka lamang mahusay sa medisina at nagliligtas ng buhay. Hindi pa na pag-isip ng mga tanungan na nakatulong sa ating buo at dalawin away. Isa kang mabihirang talento. Gagantimpalaan kita ng gusto. Nagpapasalamat ako sa kabutihan ng mahal na hari. May sasabihin po ako. Si Lin Fan ay isang manggagamot lamang mula sa probinsya. Mababa ang kanyang katayuan. Kahit na may kaunting kontribusyon siya, hindi dapat siya bigyan ng ganitong pansin ng mahal na hari. Ang paggamot ay isang mababang trabaho. Hindi dapat tumapasok sa malalaking usapin. Paano siya makakasali sa mga bagay ng estado? Tama ang sinabi ni Chancellor Cao. Sinasabi ni Chancellor Cao na isang manggagamot na dapat mag-focus sa paggamot. Kailangan mga mga usapin na isa. Talagang hindi alam ang kanyang lugar. Isa lamang siyang manggagamot, nasa ilalim ng lipunan. At hindi ka dapat na tumayo sa bulwagang ito. Dinudumihan niya ang lugar na ito. Mahal na hari, maaari ko bang tanungin ang mga kagalang-galang na opisyal kung ano ang mataas at ano ang mababa? Kung walang mga magagamot, ang mga mamayan ay walang gamot kapag may sakit. Ano sila ay walang gamot kapag masagana? Paano magkaroon ng kayaan kaysa? Paano magiging sa karangyero? Ako ay pagaling ang likas ng mga mamayan. At nagtatanggol sa imperyo. Ano ang mali doon? Tama na. Si Lin ay isang haligi ng estado. At hindi kayo dapat magsalita ng ganyan. Kung may magsalita pa, Itaturing ito bilang krimen laban sa hari. si Lin Fan ay personal na nangangasiwa ng konsultasyon para sa mga mamamayan ng kabisera. Nang walang bayad. Ingatan ang iyong kalusugan. Sagot sa Chancellor, naiparating ko na ang lahat. Si Lin Fan na ito ay talagang hindi alam ang kanyang kalagayan. Bagong dating sa kabisera, nangahas na agad na agawin ang aking niming at kunin ang suporta ng mga tao. Kung hindi ko siya paparusahan, akala niya ay kanya na ang kabisera. Pumunta at asikasuhin ng mabuti ang Diyos na manggagamot na si Lin. Upang malaman niya ang mga patakaran sa kabisera. Gagawin ko po, Chancellor. Kausong, nangahas kang galawin ang aking negosyo. At sunugin ang aking Hall of Healing. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang matandang taksil na si Kausong, nangahas na sunugin ang Hall of Healing. Dadalhin ko ang aking mga sundalo ngayon sa Chancellor's Mansion at dadapin siya. Para humingi ng tawad sa iyo, Hino. Huwag magpadalos-dalos. Ang utang niya sa akin. Ako mismo ang maniningil nito isa-isa. Huwag magmadali. Sa ngayon, walang ebidensya. Hindi natin siya magalaw. At baka tayo pa ang mapahiya at mag-iwan ng masamang impresyon sa mahal na hari. Dahil nangahas siyang sunugin ang aking Hall of Healing, dapat siyang magbayad. Ginoo, lulusob ako sa Chancellor's Mansion upang mangalap ng ebidensya ng kanyang mga kasalanan. Huwag kang pumunta. Dito sa kabisera, ang paghahanap ng ebidensya laban kay Kausong. May isa pang mas angkop kaysa sayo. Dumating na ang dakilang si Yalin, ang manggagamot. Nabigyang lakas ang aking munting lugar. Alam ko, Miss Su, ikaw ang pinakamalaking informante sa kabisera. Walang bagay dito sa kabisera na hindi mo alam. So, ang sabihin ko ng Kausong at pakikipag-ugnayan sa away. Pagkatapos nito, tulungan kita mawala sa sitwasyon ngayon. Ibilit lang mawasan ang labasan. Handa akong makipagtulungan sa iyo. Yalin, hindi ko bibigyan ang tiwala mo. Ihatid ko sa iyo ang lahat ng ebidensya laban kay Kausong. Totoo nga ang sinasabi nila tungkol sa iyo. Yalin, sige, tutulungan kita. Napakaraming tao ang pinahamak na matandang magnanakaw na si Kausong. Matagal ko nang gustong siyang patumbahin. Yarlin, matagumpay ang misyon. Ito ang lahat ng libro ng kanyang korupsyon sa mundo ng militar sa mga nakaraang taon. At pagtanggap ng suhol. At ang mga lihim na sulat niya sa kalaban. Naghanda na rin ako ng testigo, ang kanyang personal na alila. Alam niya ang lahat ng sikreto nito. Mabuti. Ang matandang magnanakaw na si Kausong nagkasala sa batas. Nakipag-ugnayan sa kaaway, bawat isa ay krimeng may parusang kamatayan. Kahit siya mang buhay niya, hindi na siya makakaligtas. Yarlin, nagawa ko na ang bagay na yun. Huwag mong gabawin ang pangako mo sa akin. Ayaw ko nang manatili sa Zuichun Fang. Gusto kong sumunod sa'yo, Ginoo, at maglingkod sa'yo. Huwag kang mag-alala. Sinusunod ko ang aking salita. Pagkatapos natin patumbahin si Kausong, Sumunod ka na sa akin.
Mahal na hari, may mahalagang bagay akong ihahayag. Iakuso ko si Kaosong, ang kasalukuyang punong ministro. Nagkasala sa batas, nagnakaw ng pondo ng militar, nakipag-ugnayan sa kaaway, nagtaksil sa bansa. Malubha ang kanyang mga kasalanan. Lin Fan, nagsisinungaling ka. Hinamon mo ang punong ministro ng pagtataksil sa bansa? Mukhang gusto mo nang mamatay. Nagsisinungaling ka? Tingnan mo ito ang mga libro ng pagnanakaw mo sa pondo ng militar. At pagtanggap ng suhol. Bawat transaksyon ay nakatala ng malinaw. At ang mga lihim na sulat mo sa kaaway, nagplano ng pagtutulungan. Upang hatiin ang ating imperyong Han, anong masasabi mo pa? Eki iyan. Ginawa mo ang mga ebidensyang iyan para akusahan ako. Mahal na hari, inosente ako. Inakusahan ako ni Lin Fan. Kaosong, hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa rin? Eki iyan. Ginawa mo ang mga ebidensyang iyan para akusahan ako. Mahal na hari, inakusahan ako ni Lin Fan. Mahal na hari. Nilalansi ni Lin Fan ang isang tapat na lingkod. Pakisiyasat, mahal na hari. Dalhin ang testigo sa korte. Ano ang sasabihin ninyong dalawa? Sabihin ang totoo. Mahal na hari, totoo lahat ng sinabi ni Yarlin. Sa mga taon na si Kaosong ay punong ministro, nagnakaw siya ng milyon-milyong tael mula sa pondo ng militar at tumanggap ng napakaraming suhol. Nakipagsabuatan pa siya sa kaaway at nagkasundo sila na magtutulungan. Kapag dumating ang kaaway, bubuksan niya ang mga pintuan ng lungsod. Gagawin niyang tagapaglingkod sa kaaway. Ang lahat ng ito Ay aking mismong ginawa. Walang kasinungalingan, mahal na hari. Ako ang nagtala sa libro ng talaan, bawat isa. Ay direktang utos ni Kaosong. Walang peking ito. Inutusan pa ako ni Kaosong na magtala ng peking talaan para linlangin kayo, mahal na hari. Kaosong, mabuti ang trato ko sa iyo. Ginawa kitang punong ministro, pinakamataas na posisyon. Nangahas ka pang magnakaw, magkasala, at makipagsabuatan sa kaaway, talagang walang utang na loob, nararapat kang mamatay ng libong bises. Ipagbadya ang aking utos. Si Kaosong ay nagsabuatan sa kaaway, napakalaking kasalanan. Patayin ang buong angkan, patayin ang buong pamilya. Agad na kunin ang lahat ng ari-arian sa bahay ng punong ministro. Hulihin ang lahat ng kanyang mga kasabwat. Parusahan ng mabigat. Matalino ang mahal na hari. Hulihin. Ang galing talaga ng Ginoo, ilang araw lang ay napabagsak. Ang makapangyarihang Kaosong. Ang galing talaga. Salamat din sa iyo. Sinabi ko, bibigyan kita ng matatag na kinabukasan. Nabagsak na si Kaosong ang kanyang network ng impormasyon. Ay pagkakilala ko sa iyo. Ikaw na magiging matake ako. Maraming salamat, Ginoo. Sa buhay na ito, maglilingkod ako sa inyo ng buong puso. Walang pag-aalinlangan. Sa ngalan ng langit at ng kapalaran, ipinahayag ng emperador, ang pagkilala sa mga nagawa at kakayahan ng bayan ay mahalagang batas. Kaya't ikaw, Lin Fan, na nag-alay ng buong puso sa kaharian at nagtamo ng maaming tagumpay, nagpatahimik ng gulo at nagbigay ng solusyon sa mga problema, ang iyong kontribusyon ay napakalaki. Labis ang kasiyahan ng aking puso. Ang taksil na si Kaosong. Ay hindi karapat-dapat mabuhay. Ang lahat ng kanyang ari-arian ay kinumpis ka. Ngayon, bilang espesyal na biyaya, ang bahay ng punong ministro na tinitirhan ni Kaosong, Kasama ang kanyang mga bukid, tindahan, at iba pang ari-arian. ay ipinagkakaloob lahat kay Lin Fan, bilang kanyang pamanang ari-arian magpakailanman. Manatiling tapat at tulungan ako. Ito ang utos. Kaibigang Lin, hindi ko inaasahan. Na napabagsak mo agad si Kaosong at nakapagtatag ka na ng matatag na posisyon sa kabisera. Ang galing talaga. Sobrang papuri mo kaibigan Zhao. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Mula ngayon sa korte, ang iyong salita ay may bigat. Nabagsak na si Kaosong, kaya magiging malinis na ang korte. At ang mga mamamayan ay magkakaroon ng kapayapaan. Punong mga gamot, ano ba talaga ang kalagayan ng mahal na hari? Magsalita ka. Rina, magulo ang pulso ng mahal na hari. Kami, hindi namin malaman kung anong sakit ito. Walang epekto ang lahat ng gamot na ginamit namin. Bilis. Ipatawag agad si Yarlin sa palasyo. Huwag po, ang palasyo ay nagulat na ang emperador ay malubhang may sakit. Kailangan ninyong pumasok sa palasyo ng mabilisan upang iligtas siya. Dr. Lin, pakiusap iligtas ninyo ang emperador. Ano man ang gusto ninyo, ibibigay namin basta maligtas ninyo ang emperador. Huwag kayong mag-alala Reyna, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Hayaan muna ninyong suriin ko ang emperador. Reyna, ang emperador ay may acute appendicitis. Ang appendix ay nagnanana at butas na, kung huli na ay magkakaroon ng septic shock. Kailangan agad na operahan, hiwain ang tiyan. Alisin ang nagnanang appendix para mailigtas ang buhay ng emperador. Katarantaduhan. Ang katawan ay mula sa magulang, lalo na ang katawan ng emperador.
Hihiwain mo ang tiyan ng emperador? Talagang paglabag sa utos. Gusto mo bang patayin ang emperador? Nasa bingit ng kamatayan ng emperador, operasyon lang ang makakapagligtas. Kung hahadlangan pa ninyo, hindi na siya aabot ngayong araw. Katarantaduhan. Maaming doktor sa Imperial Medical Bureau. Wala sa amin ang nakapagpagaling, ikaw pang manggagamot mula sa probinsya. Hindi nyo kayang gamutin, hindi ibig sabihin hindi ko kaya. Ako ang mananagot. Kung hindi ko mailigtas ang emperador, handa akong mamatay bilang parusa. Mabuti, Dr. Lin, naniniwala ako sa inyo. Ipagkakatiwala ko ang emperador. Huwag po, Rina. Tama na, nasa bingit na ng kamatayan ang emperador. Kung maliligas ni Dr. Lin ang emperador, ako ang sasagos sa lahat ng kaparusahan. Kung hindi, sasamahan ko ang emperador sa kabilang buhay. Salamat sa tiwala, Reynang Ina, hindi ko kayo bibigin. Ang paghiwa sa katawan ng emperador ay paglabag sa utos. Parusang kamatayan sa buong angkan. Sino man ang humadlang, ipapakulong ka agad. Lahat lumabas sa silid tulugan. Si Suwan, si Aokuy ang aking katulong. Maglagay ng maraming gwardiya sa pintuan, walang papasukin. Ibigay ninyo sa akin ang anestesya. Tubig, gusto kong uminom ng tubig. Ligtas na ang emperador. Gising na ang emperador. Talagang gising na. Salamat sa langit. Salamat sa langit. Kumusta po ang pakiramdam, emperador? Mas maganda na ang pakiramdam ko. Nawala na ang sakit ng tiyan. Pa akong nabawasan na mabigat na dalahin. Dr. Lin, ang galing ng inyong medisina, bago sa kasaysayan. Kami ay makitid ang pag-iisip. Nagkamali kami, handa kaming tanggapin ang parusa. Huwag kayong mag-alala, ang mga doktor ay dapat magtulungan. Basta mailigtas ang buhay ng mga tao, pareho ang aming layunin. Mabuti. Basta maligtas ang buhay ng mga tao. Ako ay may siling bilang hari ng medisina. Isang malaking biyaya para sa mga mamamayan at sa imperyo. Iniligtas ni Lin Fan ang aking buhay. Inalakas ang imperyo. Pinotektahan ang mga mamamayan. Walang kapantay ang kanyang kontribusyon. Bihira sa kasaysayan. Ngayon, itinalaga ko si Lin Fan bilang hari ng medisina. Itinagalo ang titulong prinsip ng mga apelyido. Jingyon, may 3,000 kabahayan at hawak ang tapak ng emperador. Maaaring unang pumatay, saka magulat, mamahala sa lahat ng Imperial Hospital. Mga opisyal ng medisina sa kampo at pambansang sistema ng panggagamot, ito ang utos. Minamahal na emperador, si Lin Fan ay napapasalamat sa kabutihan ng iyong paghahari. Hindi ako bibiguin sa tiwala, ipagtatanggol ang kalusugan ng lahat ng mamamayan ng dakilangan. Mabuhay ang prinsip na medisina. Mabuhay ng libong taon. Libong-libong taon. Tumayo ka, Prinsip Lin. Prinsip Lin, kabataang bayani, walang kapantay ang iyong mga nagawa. Ang aking panganay na prinsesa ay mahinahon at mabait, bagong tamang edad. Ngayon, ipinagkakalo ko sa iyo ang panganay na prinsesa. Magpakasal sa napiling araw. Mula ngayon, ikaw ay magiging konsorte ng dakilanghan. Magbahagi ng karangalan sa pamilyang imperial. Salamat sa dakilang kabutihan ng emperador. Binabati kita, prinsipe. Mga pulubi, nagnakaw ng tinapay ko, papatayin ko kayo. Hinto ang karwahe. Hahaha. Mahal, Lin Fan, ako ito. Si Zhang Li, ang iyong asawa. Mahal, Alam ko na ang pagkakamali. Saktan o murahin mo man ako. Sa araw ng mag-asawa, araw ng panalo. Mahal, nagkamali ako. Talagang alam ko na. Sino ang sinatawag mong mahal? Naalala kong sinabi mo mismo. Hanggang sa sobrang bulago na hindi kayo tumagal ng minuto. Ay hindi ka dapat maging asawa mo. Ano, hindi sapat na niloko mo ako. Bago tayo maglakbay sa panahon, ay susundan mo pa ako para nabuluhin ako. Walang hiya. Hindi, mahal. Tingnan mo ako. Talagang alam ko na. Magbabago. Ano ang babaguhin mo? Pakiusap, ikas mo ko. Dalhin mo ako pabalik sa palasyo. Sa hinaharap, maglilingkod ako ng mabuti sa iyo. Kahit maging baka o kabayo. Noong pinag-uusapan natin ang pag-ibig, pera ang pinag-uusapan mo. Ngayon, pag-ibig ng mag-asawa ang pinag-uusapan mo. Walang hiya. Hindi ka dapat magsuklay ng sapatos ng prinsip. Dapat patayin ang ganyang tao. Naghahanap ng kamatayan. Ang pangalan ng prinsip ay maaari bang tawagin ng isang hamak na pulubi? Wang Hao. Anong ginagawa mo dyan? Halika rito. Awa, umihi sa takot, nakakadiri. Ganitong tao ang nakagali sa prinsip.
Prinsip, kahabagan, kahabagan. Wang Hao, itaas mo ang ulo mo. Sino naman ito? Narinig ko. Dati itong katulong ng prinsip. Tingnan ang mukha. Halatang hindi ikaw. Wang Hao, naaalala mo ba noong isang taon, katapusan ng taon? Tinawag mo ako sa opisina, sa mesa ay may. Ulit, Anong ginagawa mo? Bumukas ang bibig. sinabi mo ba na ang basurang ito ay karapat-dapat tawaging bulat? Paumanhin, prinsip. Sinabi mo na ang taong tulad ko ay hindi makakahon habang buhay. Karapat-dapat lang akong maging magnanakaw ng bato para sa'yo. Paumanhin, prinsip. Wang Hao, sabihin mo sa akin, sino ngayon? Hindi makakahon habang buhay. Linfan, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Hindi na ako magkakamali ulit. Guardia, ilabas mo siya. Zhang Li, ikaw na masamang babae. Mainit na siopaw. Dapat kang mapalo. Maraming salamat sa likas na aking buhay. Dakilang magamo. Ipagtatanggol kita simula ngayon. Ang Schwanger ay pag-ari lamang ng general. Mahabang buhay sa prinsip. Sa buhay kong ito, hindi ako magiging duwag. Gusto kong maging pinuno ng mundong ito, gagamot ako ng mga tao at ng estado. Ililigtas ko ang mga mamamayan sa magulong panahong ito.